Ang isang ito ay tuwan-tuwa at napasayaw na lamang dahil hindi niya akalain na makakasabay siya sa mga halimaw dito sa loob ng kota ng mga leon. Kaya tingnan natin kung paano matake ang mga halimaw at kung paano ubusin ang mga bakal. Unang sabak pa lang ng halimaw na ginawang warm up ang tadtaran ng puro bakal-bakal na 220 pounds na aniway alakdan na nakabaluktot sa malakwadradong higaan ng bakbakan ng masayista ay kagrabe naman. At sinundan pa ng akalamoy galing sa sabungan na talaga nga namang ang chicken wings ay nagbubukahan na timoy pumipitik-pitik pa at talaga nga namang pumorma na sa bakal na kanyang talagang pinipiga ng todo sa pag-angat. Napili niya ay nasa ilalim siya ng tren na bubusina na sobrang bigat sa riles na dumaraan ng mga gulong na naglalakihan at nagbibigatan. Ay grabe naman kung talagang buhatin at i-warm up lamang ang 220 pounds. Yan ang ating mga halimaw dito sa Kabakal. At ito nga, sumabay na rin ang kakain lamang ng kamoteng kahoy na kailan lang ay nilaga at ito ay binakbaka na kagad. At pagkatapos naman ay bumanat na kagad ng pagbuhat sa 220 pounds. Abay, kahit pala yung ugat ay kinain na rin. At ito na nga ang isang halimaw na hinihintay natin na nagpuputo ka lang mga muscle na akala mo ay baw ng isang nyog na binalatan. At sa sobrang kunat ay nagpubuto ka lang mga ugat na akala mo ay bumubuhat lamang ng mga troso sa gubat. Ito na nga buhat binakbaka na ang 240 pounds na talaga nga namang baliwala lang kung titingnan mo. Kahit papulo ng nyog ay kayang iangat niyan. Abay, kahit pa parang sasabungin lang na manok na tinatarian, itong ating isang halimaw na ito na namumula-mula pa ang kanyang mga paligpik at palong talaga nga namang paghumiga na at lumapat na ang kanyang likod, ay siguradong hintay na natin sa pagangat pa lang yan. Ito na ang persadong 100% ni Taguro sa 240 pounds. Ito na po ang halimaw na isa sa mga talaga nga namang walang ibang ginawa kundi kumain ng bakal. Abay, sumasabay na rin sa pag-atake sa 240 pounds ang talagang nagkukulay bughaw na isang ito. Nakakalamoy buwakbak ng tatlong balot na talaga naman nagmamasal-masal pa ang mga sisiw sa loob at naninigas pang mga bato-bato. Nabinudburan ng asin at sinabawan ng sukan na manghang. Tila ayaw talagang pahulay ang kumakain ng kopras na nagmamantika-mantika pang katawan at nagkukulay niyog na balat na talaga namang pag tinapa mo ay nagngangalit sa init. Gaya ng pagbuhat nito talagang init na po sa kanyang ilip na akala mo'y bumubuhat ng ilang sakong kopras na i-deliver sa kamay nilaan. At eto nga, nagtagumpay siya sa kanyang kalakal ng mga bakal. At tuwan-tuwa naman ng isang ito dahil nag-iinit na naman sa kanyang pag-atake dito sa kota ng mga leon. Tila hinihimas ang tubo na akala mo'y kawayan lang na pinipiga. Aba, tingnan mo nga naman pag umangat na, papalagpasin pa ba ang 280 pounds na kanyang binanatan dito sa kuta ng mga leon. Tagang pumapalagpag pa dahil sa kanyang tagumpay na mabuhat ito. Papahuli pa ba ang isang alakdan? Nakala mo'y kumakain lamang ng kaning lamig na naiwan sa inyong kusina na tira bumakbak na rin ng tuyon na panghapunan. Pero pag bumuhat naman ito, tingnan mo ang kanyang kalamnan, naglalabasan at nagpuputukan. Pag inakat na ay siguradong umalalay ka pa dahil ang kanyang persado 100% pa kay Taguro. Ayan na, masaya rin siya sa tagumpay na nakamit niya. Aba, teka, parang isang halimaw na naman po ang babanat at ang bakulaw na ito ay talaga namang sasabay na rin dahil ayaw na rin magpauli sa kanyang mga kasamang halimaw dito sa kuta ng mga neon. Nakakala mo makipaglaro lamang ng boxing, aba ay pumapalag-palagpag pa. Nakakala mo naman yung mga isda sa laot na pag nahulit inangat sa tubig ay talagang pumapayagpag at pag nakakatinik na ay siguradong mamumula ka dahil sa tibo ng mga lupo. Doon siya kumukuha ng lakas para mabuhat ay itong dambuhalang 280 pounds na ito. Nakakala mo'y pinakang malaking pawikan sa puso ng dagat. Abay, kung iangat talaga, siguradong sumabay ka pa.
Teka nga, hindi pa nga nakontento ang mga halimaw na ito. Ginawa pang 300 pounds ang kanilang babanatan at parang akala mo naman ay uhaw na uhaw sa bakal. Na kung isipin mo ay 6 na taong gulang pa lang na pinagbubuhat na siya ng balding-balding tubig sa bahay nila buong maghapon. At eto nga po, binanata na po ang 300 pounds at talagang tagumpay na naman ang halimaw. Parang ako na yata mapapangat sa aking kinaupuan pag nabuhat pa ng alakdan na ito ang 300 pounds na binuhat ng isang halimaw. Pero tingnan natin kung talagang mabubuhat nito ang kalabaw na nakalugmok sa putikan. Nakakala mo'y gutom na gutom sa pagkain na sa kanyang harapan. Aba, eto nga at inangat na nga po at tagumpay niyang naiangat ang kalabaw na ito. At pakiramdam ko ang susunod na atake ay piling na bubuhat ng isang elepante na akala mo naman talagang kakayanin. Pero tingnan natin ang kumakain ng mali sa gabi at biko sa umaga na sinabayan pa ng Nescafe Original. Ay di mo isipin ang mala elepanteng kargada na 300 pounds ay kanyang mabubuhat sa ilang minuto lamang. Eto, tingnan natin at ating abangan ang pagbubuhat ng isang bakulaw na kumakain ng mga kinalaw na tinadtara ng mga labuyo at kung ano-ano pang mga masala, sibuyas at paminta na kanyang minekos-mekos lamang. Tila dinaanan tayo ng isang tornado na isang halimaw na bubuhat ng 200 pounds na barbell. Dito sa kuta ng mga leon ay marami talagang mga halimaw na umatake na lamang at sumasabay sa ating bakbakan. Yan ang ating mga kabakal. Tila humupa na ang mga gigil na animoy na tunawan na lang kinain. At pagkatapos nito ay tatambay na naman para mag-abang ng balot sa kanto at itlog ng pogo at may kasama pang chicharon na isasawsaw sa masarap na suka na kala mo'y pansabaw lamang. Tapos magbabalat ka ng babad na mali. Ay, napakasarap talaga. Sa iyong pag-uwi ay humupa na ang pagod at waging-wagi.